Good morning everyone, I am Harris Kyle Benedict A from Team 2 South 1, one of the reporters for today. Today I will discuss the Module 1 titled Introduction to Criminal Law. And our lesson objectives will be understand the concept and developments of law and criminal law. Identify the relationship between the three inherent powers of the state and the three branches of the government. Last is integrate the theories of criminal law, explaining the concepts of law. First, criminal law. Let's define the criminal law. Criminal law is that branch or administration of law which defines crime, treat of their nature, and provide for their punishment. Kung saan ang criminal law ay ito ay batas para sa mga taong nakagawa ng krimen. Kung saan nagpapataw din ng parusa base sa bigat ng krimen na kanilang nagawa. Next is crime. Crime is an act or omission punishable by law. Kung saan ang crime ay ito yung pinagbabawal pero ginawa mo at pinag-uutos pero hindi mo ginawa. Yun ang tinatawag na crime. And last is felony. Felony is an act or omission punishable by revised penal code. Kung saan ito ang mga krimen na pinaparusahan ng revised penal code. Halimbawa nito ang murder. Next is offense. Kung saan ang offense ay punishable by special penal laws. At halimbawa nito ay ang theft. Next is three inherent power of the state. First is police power. Kung saan ang police power ay ang estado binibigyan ng karapatan o otoridad ang ating mga pulis upang mag-punish ng mga criminal. Next is three inherent power of the state. Kung saan una dito ang police power. Ang police power ay isa sa kapangyarihan ng estado na kung saan binibigyan ng otoridad ang mga kapulisan upang mag-punish ng mga nakagawa ng krimen. At nagpapatupad din ng mga batas. Halimbawa na nandito ay ang curfew, safety protocols, and etc. Next is power of eminent domain. Sa power of eminent domain naman ay simple lamang dahil ito ay ang karapatan ng estado na bumili ng pribadong pagmamayari ng iba. Halimbawa, ang gobyerno ay bumili ng 5 hektaryang lupa upang gamitin bilang public hospital. At babayaran ito ng makatarungan at tama o tinatawag nila na payment of just compensation. Last is power of taxation. Sa power of taxation naman ay ang mga individual kailangan magbayad ng tax dahil ito ang magsisilbing pondo ng ating bansa. Next is branches of the government. The first branch is legislative branch, kung saan sa legislative branch sila ang gumagawa ng batas at binubuo ito ng Senate and House of Representatives. Second is executive branch. Sa executive branch naman ay siya ang nag-i-implement or nag-a-approve ng law kung saan binubuo ito ng Office of the President. And last is judicial branch. Sa judicial branch naman, siya ang nag-a-apply or nag-i-interpret ng laws. And isa sa mga role ng judicial branch ay siya yung nag-check kung ang nagawang batas ay align sa constitution ng bansa. Last is theories of criminal law. Sa classical theory naman ay sinasabi dito ang tao kaya nakakagawa ng krimen dahil sa rational choice and free will. At sinasabi din sa classical theory kung anong ginawa mo, yun din yung kapalit. Halimbawa, pagkamatay din ang dapat mong parusa. Sinasabi din kasi dito is eye for an eye and tooth for a tooth. Second is positivist theory. Sa positivist theory naman, next is positivist theory. Sa positivist theory naman, hindi lang free will kaya nakakagawa ang tao ng krimen. Dahil din sa biological, psychological, and social-economic factors kaya nakakagawa ng krimen ang isang tao. Last is eclectic or mixed theory. Ito ang combination ng classical theory and positivist theory, kung saan sa eclectic or mixed theory kaya nakakagawa ang tao ng krimen dahil sa free will, biological, psychological, and socio-economic factors. Good day everyone. Today I will discuss the sources and limitations of criminal law. For the first objective, we're gonna identify the sources of criminal law.
The second objective, explain theories of punishment and sentencing. And the lesson, objective 3, is understand the nature and scope of criminal law. For the first objective, we have topics related to these objectives. We have the revised penal code, special penal laws, penal presidential decrees, and penal executive orders. So first, we have to discuss the revised penal code. Ang revised penal code, ito daw yung pinaka-main source ng criminal law here in the Philippines. Na dinedefine niya yung mga crime na considered as mala in se, or the act is wrong by its very nature. Ano ba ang ibig sabihin ng the act is wrong by its very nature? Ito yung mga acts na hindi lang dahil kinoconsider siya ng batas na mali or bawal, kundi ito rin yung mga acts na naturally evil or morally wrong, especially sa paningin ng mga tao. So, the second one naman, special penal laws, or sa madaling sabi, ay pinapunish niya yung mga acts na mala prohibita or pinagbabawal ng batas. So, dito naman tayo sa pangatlo, penal presidential decrees. Ito naman yung mga batas na in-issue ng presidente noong martial law. And for the last one, penal executive orders. Ito naman, yung mga batas na administrative and regulatory. Like yung public littering, violation of traffic laws. Sa madaling sabi, ito yung mga hindi siya criminal acts like murder, theft, mga lang siya, mga pinatutupad lang na dapat sundin sa isang community. So, dito naman tayo sa ikalawang objective, which is explain the theories and punishment. Theories of punishment and sentencing. So, yung mga topics na related dito is police power of the state, purpose of punishment, sentencing discretion, legislative power to punish crimes. So, the power to define and punish crimes belongs to the state, and this power is exercised through its police power to protect public order and safety. So, related sa lesson din na to, yung isa sa mga inherent power ng state, which is the police power. So, yung ano nga ba yung police power? Yung police power, ito yung nagde-define and nagpapunish ng crime for public safety and order. However daw, meron tong limitation. Meron naglilimita sa police power ng state. Kasi, pwede niyang i-violate yung Constitution. Yung Constitution kasi, meron siyang rules na dapat sundin ng mga namumuno sa Estado. Kapag mali yun, kapag binabiolate niya yung Constitution, hindi yun ipapatupad hindi yun sasang-ayunan ng batas. So, ang unang limitation daw is yung there is no ex post facto law. Yung ex post facto law kasi pinapunish niya yung mga crime na hindi naman illegal nung kinumit ng isang tao. So, ibig sabihin ng there is no ex post facto law ay hindi ka pwedeng parasahan for something na hindi naman krimen na ginawa mo. So, yung pangalawang limitation naman is yung bill of attainder. Yung bill of attainder naman ay isang law na nagpapunish for someone na hindi dumaan sa trial. So, the Constitution prohibits this kasi nilalabag nila yung rights na due process and court.
Ikatlong objective. So first, characteristic is general. Applicable daw to all person in the Philippine territory. With some exceptions like ambassadors, sovereignty, foreign diplomats, etc. So, ang sample ng general is yung batas na pagbabayad ng buwis. So, applicable siya kasi sa lahat ng tao na nasa isang bansa. Second is the territorial. Territorial talks about the place. Meaning, Philippine laws generally applies only to crimes committed in the Philippines. Kung itong general, it applies to all person. Ito naman, territorial. Ibig sabihin, yung criminal law is na-apply lang within Philippine territory. Third naman is prospective, meaning na criminal law applies only to acts na committed after they take effect. So, magiging epektibo lang ang isang batas or nasagawa lang ang isang batas kapag na-create na siya. Aguero Harvey Clyde Trim 2 South 1. Now performing the Module 3, the elements and cases of felony. Lesson objectives, definition of crime in Article 3. Crime is an act committed or omitted in violation of public law, providing or commanding it. Ayon po sa krimen, isang gawain o hindi ginawa na lumalabag sa batas at may kaparusahan ayon sa batas. Ang committed po ay may ginawa na bawal. Sa committed naman po, may hindi ginawa na dapat gawin. Article 3, acts and omission punishable by law are felonies to the clause. Ayon sa Article 3 ng Revised Penal Code, ang mga gawa o hindi paggawa na pinaparusahan ng batas na tinatawag na felony o delito. Halimbawa, ang pagnanakaw ng pera ay isang krimen dahil pinagbabawal po ng batas at may kaparusahan. Lesson objectives, explain and elements of felony. Act is doing something the law prohibits. Ang act ay gawa. Ito ay paggawa ng isang bagay na pinagbabawal ng batas. Halimbawa, sinimpo ko yung katabi kong klase. Ito ay isang act. Omission is failing to do something that the law requires. Ang omission ay hindi paggawa. Ito ay hindi paggawa ng isang tungkulin na inatasan ng batas. Halimbawa, isang pulis may nakita ang isang krimen pero hindi niya ito tinulungan. Ito ay isang halimbawa ng omission. Dolo. Dolo means deliberate intent. The offender knows what they are doing what the result of the act. Ang dolo daw po ay paggawa ng krimen na may sadya o intensyon. Halimbawa, sinadya kong sunugin yung bahay ng kaklase ko dahil hindi marunong magbayad ng utang. Ayun po ay isang dolo. Culpa, neglect or negligence, wrongdoing or unintentional. Dito naman po, kakulangan sa pag-iingat at hindi sinasadya. Ang krimen ay nagawa dahil sa kapabayaan o hindi sinasadya. Halimbawa, isang driver makabangga dahil nagsiselfon habang nagdama ng iyo. Ayun po ay isang halimbawa ng culpa. Lesson objectives,
classified cases of felony. Formal crimes consummated in one instant, no attempt. Dito po sa formal crimes, ang krimen ay kumpleto agad sa isang sandali. Walang attempted o frustrated stage. Halimbawa, paninirang puri ang puhan sa formal crimes. Material crimes, they are follow the usual three stage: the attempted, frustrated, and consummated. Mga halimbawa po ng attempted, frustrated, sa consummated. Sa attempted po, tinanggahan pero hindi nasaktan. Halimbawa po, may sinuntok po tapos nakaiwas. Yun po sa attempted. Sa frustrated naman po, may nasaktan pero nabuhay. Halimbawa po, pinagsasaksak niya tapos nadala po agad sa hospital. Yun po sa frustrated. Sa consummated naman po, namatay ang biktima. Siguro po hindi na inabot. Crimes by omission, no attempted stage, become the offender simply fails to act. Sa crimes by omission naman po, walang attempted stage dahil hindi kumilos ang tao. Halimbawa, isang nurse ang hindi nagbigay ng gamot sa pasyente kahit katungkulan niya ito. Yun po isang crimes by omission. Crimes requiring agreement consummated in mere agreement between giver and receiver. Dito naman po sa crime requiring agreement, kumpleto sa mismong kasunduan ang dalawang panig. Halimbawa po sa isang motorista ang nahuli sa checkpoint, ngunit nagalok ng pera ang motorista at tinanggap ng officer. Doon na po papasok ang requirement agreement. Doesn't end. Thank you. Good day everyone. For the second lesson that I will discuss, this is the lesson number 4. And it is entitled as Dolo and Culpa, Motive and Intent, and New Ways of Incurring Criminal Liability. So, ito yung mga objectives natin, which is i-differentiate natin yung dolo and culpa. And motive and intent. And then, explain natin yung ways of incurring criminal liability. So, dito muna tayo sa mga topics na related sa dolo and culpa. So, ano nga ba ang dolo? Ano nga ba ang culpa? So, sabi dito, ang mga krimen daw, or mga criminal acts ay pwedeng i-commit by dolo or culpa. Ang ibig sabihin ng dolo is ito yung mga crime na kinumit with criminal intent. This means na yung offender is alam niya at voluntarily niya na inintend na gawin ang isang act. Sinasabi rin dito na mahalaga ang criminal intent sa dolo. Kasi, yung batas daw ay may sinusunod na principle na ang isang tao ay hindi guilty unless yung act is ginawa with a guilty mind. Ito naman, on the other hand, we have culpa. Mali dito, negligence. So, ano nga ba ang culpa? Culpa refers to crimes committed without intent to cause harm, but due to negligence, imprudence, or lack of foresight. So, meaning, nagawa niya ang isang krimen or act because dahil sa kapabayaan niya or dahil aksidente. So, related daw dito is yung mistake of fact. So, while ignorance of the law excuses no one, an honest mistake of fact may exempt a person
from criminal liability because there's no criminal intent. So, pwede daw ma-accept ang isang tao kapag merong honest mistake of fact, lalo na kung walang criminal intent. So, dito na tayo sa ikalawang objective, which is alamin natin yung pinagkaiba ng motive sa intent. At yung mga topics na related sa objective na to. So, ang intent and motive daw is dalawang magkaibang concept. Ang intent kasi, it refers to the purpose to commit the act. It focuses on what the accused intended to do. Ito yung act na pinili niyang gawin. While yung motive naman is, ito naman yung rason niya kung bakit niya ginawa yung act or yung crime na yun. Halimbawa, nainis ka sa isang tao, tapos napagdesisyonan mong itulak siya out of anger. So, yung yung intent is yung choice mo na itulak siya. Yung ginawa mong itulak siya. And yung motive is yung out of anger. Ginawa mo siya dahil nagalit ka. So, yun yung motive. Yung intent, yung action na ginawa mo. So, sinasabi dito na ang motive daw is hindi essential element. Bakit kaya siya hindi mahalagang element? Kasi, ang motive daw is hindi kailangan na i-prove for conviction. Kasi, makonvict pa rin ang isang tao kahit na wala siyang motive. Kahit na ginawa lang niya yun for no reason. Kasi, nagawa niya na yung isang act. So, ang need natin nandoon is yung criminal intent. Nagawa niya yung isang act, pero hindi siya ma-accept kahit nasabihin niya na ginawa niya yung isang act dahil for no reason. So, hindi daw essential yung motive. Third objective natin, ito yung mga ways of incurring criminal liability. Ito yung mga topics related, Article 4 of the Revised Penal Code, proximate cause, error in personae, averratio, ictus, pater, intentionem, and impossible crime. So, under Article 4, Revised Penal Code, yung criminal liability daw is incurred in two main ways. First daw, ang isang tao ay magiging criminal liable even if the result of the act is different from what was intended, as long as the act is proximate cause of the injury. This includes cases such as mistake in the identity of the victim. Ito yun. Yung error in personae, yung mistake in blow, ito yun. And yung injury cause is greater than what it is intended. So, ano nga ba muna yung proximate cause? Ito daw yung direct, natural, and continuous cause ng injury. Yung tatlo na to is ito yung mga cases na related sa Article 4 RPC. So, yung error in personae, ang error in personae daw is yung mistake in the identity of the victim. So, for example, the offender intends to harm person A. Pero, nagkamali siya at ang nasaktan niya is you. So, ito daw yung mga cases na included under this rule. So, yung error in personae daw is a mistake in identity of the victim. So, for example,
ang in-intend mo na i-harm is si person A. Pero nagkamali ka, kala mo si person A yun. So, ang nasaktan mo is si person B. Yun yung error in person A. Dun sa pangalawa naman, aberratio ictus or mistake in law. Mistake in law ang ibig sabihin ng aberratio ictus. For example, ang gusto mo naman talagang suntukin is si person A. Kaso, nandun si person B sa likod niya. Umiwas si person A. So, ang natamaan mo si person B. That was the aberratio ictus. For example, sa praetor intentionem. Ang balak mo naman talaga is mag-cause lang ng minor injury sa kanya. Pero, ang nangyari is napatay mo siya. That is what you call praetor intentionem. So, yung lesson summary natin, criminal intent is essential in dolo. Motive need not be proven for conviction. Liability extends to natural and non-legal consequences of a lawless act.